Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa pagtawag natin sa ating Ama bilang Ama namin, Ama nating lahat na nagkaloob sa atin ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Sa ating pananalangin, Ama namin, tinatawag natin hindi isang Panginoon na malayo sa ating puso, kundi na isang Ama na mapagkalinga, na siyang magbubukas ng pintuan sa atin para humiling sa Kanya. Bigyan tayo ng makakain araw-araw, pagkalooban ng kapatawaran at hikayating magpatawad sa ating kapwa. Kaya naman ang mensahe ng panalangin ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi lamang mensahe ng pagliligtas, kundi paanyaya na tayo ay magkakapatid sa ating Amang nasa langit. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, ating ngayong suriin ang ating mga sarili. At ating itampok sa ating mahal na Panginoon ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagloob namin sa iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay?
Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig sa mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang namatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak at masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kaniyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kaniyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, may hiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos na nilang, ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga magkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama.
Mga ginigilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba itong sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Kung tayo mananalangin, ganito ang gagawin natin, ito ang ating sasabihin, ito ang mga katagang ating bibitawan sa ating Ama. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang naman po ang marahil na nagbibigay sa akin at sa atin ngayon ng mensahe. Yung pagtawag sa ating Panginoon na Ama. Sinimulan ng ating mahal na Panginoon ang pagbabahagi sa kanyang mga alagad at pag-anyaya sa kanila na tularan ng kanyang personal na panalangin sa kanyang Ama. Ang panalangin, ano nga ba ito at ano nagagawa sa buhay natin bilang Kristiyano? Ano bang nagagawa nito para sa atin? Alam naman natin mga kapatid, ang panalangin ng ating pamamaraan ng komunikasyon sa ating Panginoon. Pero nagbibigay din ito sa atin ng confidence. Di ba? Longing for the kingdom of God, longing for the blessing of our Heavenly Father. With confidence, let us call upon Him and say, yun yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Nagbibigay sa atin ng confidence. Confidence comes from the two Latin word con and fide, which means with faith. Sa pamamagitan ng pananalig natin na tayo nalalapit sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang mga Hudyo kasi ay naniniwala sa ang kanilang paniniwala na ang Panginoon natin, ang Diyos na lumikha sa atin, isang napakalayong Panginoon. Malayo sa ating mga puso, malayo sa ating, dahil para bang nung nilikha daw niya tayo, ay umalis siya, napalayo sa atin. Ngayon, pinadala ang kanyang anak para tayo hanguin mulit, ilapit sa kanya. Pero hindi po ganoon ang ating mahal na Panginoon. Nariyan lang siya. Kausapin mo siya. At ang panalangin ay isang pamamaraan ng komunikasyon para tayo lalo lumapit sa Ama. Lumapit tayo sa Kanya. At hindi natin siya tatawagin, hindi natin siya tinatawag bilang isang Panginoon. Tinatawag natin siya sa ating panalangin na Ama. Ama ko. Kaya nga, asama yung sinabi ng ating Panginoon, no? Para sinasabi niya, alam na ng Ama, alam na niya, bilang isang Ama natin, alam na niya ang nilalaman ng iyong puso. Alam na niya ang hinaing mo. Alam na niya ang kailangan mo. Bago mo pa hilingin ito. Kaya nga ang pagtawag natin sa Panginoon bilang Ama ay isang bagay na masasabi natin dapat natin pagpasalamat sa kanyang anak, ang Diyos na nagturo sa ating ng pananalangin. Sapagkat hindi niya pinagdamot ang kanyang Ama. Hindi niya pinagdamot, ibinahagi niya ang kanyang sariling panalangin, sariling pagkipag-usap, sariling pagkipag-ugnayan sa kanyang Ama, at ipinapasa niya sa atin. Itinuturo niya tayo. Inilalagay niya sa tayo sa tama. Kung hindi naman sinabi, mali ang pamamaraan niya ng panalangin. Kundi, diniscourage niya lamang. No? Hindi sinabi. Kasi, hanggang sa mga sandaling ito na, pag nananalangin tayo, di ba, mahaba ko minsan ng ating mga kataga, mga salita. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pagbabahagi ni Kristo sa atin ng kanyang sariling panalangin? Nais niya lamang ilapit tayo sa kanyang Ama at mabigyan tayo ng tinatawag na confidence, lakas ng loob na tawagin natin ang ating Ama bilang Ama rin natin. Aba, Ama, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ito'y pagtawag ng pagsusumamo. At ang isang anak ng susumamo sa kanyang Ama, kailanman hindi pababayaan ng Ama. At liban sa alam na ng Ama ang hihilingin mo, hindi niya tinitignan lamang yung hinihiling mo. Alam na niya kung anong kailangan mo eh. Hindi na mahalaga sa kanya kung anong hihiling mo sa araw na ito na yung pananalangin. Bagkus ang nakikita niya na siyang magtutulak sa kanya, ipagkakaloob niya ang hinihiling mo ay ang iyong pagiging anak sa kanya. Yung paglapit mo, pagsusumamo mo. Dahil lahat naman tayo may mga angking kahilingan sa ating Panginoon. Yung iyong paglapit sa Kanya, yun ang mahalaga sa Ama. Paalala natin mga kapatid, na kung minsan kaya tayo, tingin natin, malayo ang Diyos sa atin kasi hindi tayo nabibiyan. Bakit? Father, sabi nyo, alam na ng Panginoon kailangan, ba't nila niya ipagkaloob sa atin? Ba't nila niya ibigay sa atin? Alam na niya pala eh. Kapatid, hindi yun yung gusto ng pangyayari at pagkakataon. Alam ng Diyos ang ating kahilingan, alam niya pangangailangan. Pero yung paraan ng paghiling mo, paglapit mo sa Kanya, yun yung umaantig sa Kanyang puso. Yun yung kumakatok sa Kanyang puso. Yun yung naglalapit sa iyo sa Kanya. Kapatid, hindi naman lahat dapat manggaling sa Ama.
kailangan lumapit din ang mga anak para makatugon ng Ama. Sa kabila ng alam niya lahat ng pangangailangan natin, yung paglalambing, ayan. Mga kapatid, liban sa ito ang komunikasyon, ang panalangin komunikasyon natin sa Ama. Ang paghiling mo sa panalangin sa Kanya, yan yung paglalambing mo sa Kanya. Kapatid, hindi ba dyan naman tayo magaling? Hindi ka lang nananalangin, magaling ka rin maglambing, lalo pag may kailangan ka. Pangatlo, matapos mo matanggap ang hinihiling mo, may hamon sa'yo, may mission ka. Naniniwala ako, mga kapanalig, na tayo ay blessed, tayo pinagpala. Pero paano mo matutunghayan at malalaman na isang tao ay pinagpala? Kapag siya na mismo, yung nagiging pagpapala sa iba. Kaya nga yung hamon niya sa atin, di ba? Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Anong karugtong nun? Bilang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yun. Yung hamon, yun yung challenge. Bakit? Kasi yun yung magiging tatak natin. Hindi lamang po yung usapin ng pagpapatawad ito, mga kapanalig. Hindi lang ito usapin ng ikaw ay pinatawad. Kundi ito yung usapin na kung saan nagmamahal ka, nagpapatawad ka, nagbabahagi ka. Kaya nga masasabing, ang isang taong mapagpatawad ay napuspos ng biyaya ng pagpapatawad. Ang isang taong nagmamahal ay napuspos ng biyaya ng pagmamahal. Ang taong nagbibigay ay napuspos ng biyaya ng kung ano man tinanggap niya na siya binabahagi niya. Hindi ka makapagbabahagi ng pagpapatawad kung hindi mo tinanggap ang pagpapatawad. Hindi mo may babahagi ang biyaya ng pag-ibig kung hindi mo naranasang ibigin ka ng Ama. At lalo hindi ka makapagkakaloob ng magbabahagi ng biyaya kung hindi mo naramdaman na ikaw ay biyaya ang pagkarooban ng biyaya. Kaya yung hamon sa atin. It's not all about focus on forgiveness. It's more on the blessing. The blessing of forgiveness, the blessing of love, the blessing of to share. Kaya nga itong tatlong bagay na ito na binabahagi ko sa inyo ngayong umaga ito sa unang araw natin. Pag salubong natin sa araw ng Huwebes, mga kapanalig, ay isang tanda sa atin na tayo ay mga anak ng Panginoon. At kung ikaw ay anak at kiniklaim mong anak ka ng Diyos, then gawin mo at ipamalas mo ang tinanggap mo sa tuwing kayo nananalangin sa ating Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. At sa bawat pagdalangin, ang ating pong itutugon, Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din po natin at pagsama-samahin natin ang ating mga personal at pansariling pahilingan sa ating panalangin sa misang ito. Sa mga kapanalig nating may karamdaman na dumudulog sa atin, sa mga kanilang ipinapanalangin, mga kamag-anak, sa mga pinangakuan po nating ipanalangin, idulog po natin sila sa ating mahal na Panginoon.
Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong pagmapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Kapuri po kayo sa likha na sanglibutan sa kagandang loob na itong aming may alay mula sa kapatid mo. Napin ito para sa amin, ibigay ng buhay. Nagmamahal sa'yo, nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng kalimuyang ng insong umakyat bibigay ng iyong sa Espiritu. kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ay iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunitahin, Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon Ang aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami. Pagpapatawad namin sa nag-aasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahaginan at bumati po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa ina ng laging saklolo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan. Lalong-lalo na ang biyayang ito, atin pong sambitin ang ating mga panalangin. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming mga ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Mga kapanalig, kasalukuyan po tayo ay nagsasagawa ng Misa Nobenaryo para sa darating na kabistahan ng mahal na ina ng laging saklolo o Our Lady of Perpetual Help sa ika-27
ng Hunyo, araw po ng Huwebes. Inayayahan ang lahat na dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Tumawag lamang po sa numerong 8925-7931, local 129-131 at 137, o mag-text lamang po sa 0977-620-9460 at sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Miss Binibining Rene Jose at si Miss Ali Nahe. Muli po, kita-kita po tayo sa Huwebes para sa ating banal na misa, para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo. Maraming salamat po. Ang healing mass po natin ngayon ay ating iniaalay para sa ating lahat sa kagalingan ng ating mga puso, kaluluwa at pangangatawan. Sa ating mga panalangin na idinudulog sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig na iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang at magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiri. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humay tayo lahat sa kagalakan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris Osia, Egelibandis Osium, Bella Premut Hostilia, Darum Verum Silium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vividam sine termino, nobis onet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manigluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang susumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur genui et antiquis
et fides supplementum sensum effectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sine benedictio procedenti ab utroque comparsin laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestatisti eis, Omne delectamentum inseabentem. oremus. Deus, cui nobis ob sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quasimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vegeter sentiamus, qui vives et regnas in saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Purihin ang Diyos. kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis ng paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis ng esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.